Good morning. Nakatapos ko lang pakainin at i-walking yung mga babies. Tapos nakapag-walis-walis na rin ako sa labas. Yung mga laglag na dahon. So ngayon magluluto ko ng breakfast. Today is a Friday. Supposedly may work ako kaya lang walang binigay na task. So wala akong work, no pay. Kaya ang gagawin ko ay mag-aayos-ayos ulit tayo dito sa bahay kasi magulo pa rin siya. Ang gagawin ko ay egg sandwich. May natira pa akong dalawang tinapay na I think last week pa to. Pero naka-ref naman. So, iluluto ko na siya bago pa siya masira. Nagawa akong egg and cheese sandwich. So, si Mahal nga ngayon ay nasa summer. Hindi yun work, travel nila ng mga friends niya. Magbe-birding sila. So, 1 week siyang wala. Kaya, 1 week tayong solo living pansamantala. So, sana marami akong magawa today kasi yun. Para productive tayo kahit wala tayong work. And yung mga kinuha ko sa Rizal, Laguna na tawag dito na snake plant, magre-repot tayo para dito sa loob ng bahay. Tapos yung iba tatanim natin sa labas. Actually kahapon nakapagtanim na ako ng isa, hindi ko na lang na-vlog kasi isa lang naman. Hahanapan ko rin pala ng lugar yung walking pad dito sa sala kasi hindi nga muna ako pupunta sa sports complex kasi napakamahal ng gas. Imagine mga 7 kilometers yun, balikan 14. Si Tofu nag-average ng 12 to 20 kilometers per liter, depende. Yung 20 na yun pag nasa expressway. So, kung nasa 70 14 kilometers, 70 pesos. Dito may pupunta ako doon 70 pesos. Sayang din yun. Although, hindi ko alam kung magkano yung nako-consume ng walking pad sa sa isang oras na pag-walking. Hindi naman siguro 70 pesos. Nilagyan ko na ng cheese. Laki ng egg. Liit ng tinapay. Ito na yung aking egg and cheese sandwich. Nilagyan ko ng tomatoes, jalapeno, tsaka olives, black olives. And then, ang kape natin ay Cafe de Lipa na drip coffee. Yan yung binili namin nung nandun kami sa Lipa. Nung anniversary namin. Available din to sa Lazada or I think, I'm not sure kung meron sa Shopee pero sinerch naman sa Lazada meron. So if ever, lalagay ko na lang yung link sa description. Ano to, yung assorted nila. Mas okay yung assorted para matikman nyo muna lahat. And then kung ano yung gustuhan nyo, yun yung bilhin nyo next time. So, ang natikman ko last time ay yung house blend. Ang sarap. Ngayon, yung Excelsa daw hindi masyadong bet ni Mahal. So, ang aking itatry ay Excelsa. Try natin kung mabibetan ko siya. Parang hindi daw siya natatapangan masyado sa Excelsa. Sabi ko nga sa kanya, yung house blend ang tapang, ang sarap. Maganda rin itong pangregalo. Lalo na kung madadaan kayo sa Lipa. Punta kayo sa Cafe de Lipa, tapos pampasalubong. So, open natin siya. Ganyan itsura niya. Tapos, i-open pa ulit itong top part kasi dyan natin ibubuhos yung tubig. Dali lang naman. And then, ibubuka natin siya. Kita nyo ba? Sa clear akong baso maglalagay para kita natin yung kape. Diba? Ganda. Tapos, bubuhusan natin siya ng water unti-unti. Then, titimplahan ko siya ng asukal. Parang hindi nga siya ganun katapang. Hindi siya ganun ka-dark.
Pwede ring stevia, kaso dinala ni Ma yung stevia eh. Kaya asukal yung lalagay ko. Matapang naman. Mataas kasi yung timpla nun ni Ma sa ano eh. Sa caffeine. Napait. Inaano ko kung may asim eh. Parang may konting asim akong nalasahan. Baka kaya hindi niya gusto. Pero sobrang mild lang yung pagkaasim niya. Unlike nung kapeng barako na in-order namin doon to go, yung barako Joe, ang asim talaga. Okay naman siya sa akin, pero mas gusto ko yung house blend. Now, let's eat our egg and cheese sandwich. Cheese and egg o egg and cheese? Ay, ano ba yan? Nalaglag yung arte kasi. Nalaglag na yung kamatis. Yung isang tinapay, ininit ko na rin. Bibigay ko sa mga babies. Let's eat. Mga snake plants from Rizal, yung sa bahay sa Laguna. Then ito yung binili naming paso sa Mr. DIY. So dalawa mo lang muna, the rest itatanim ko. Dito ako kukuha ng lupa sa yung pinagsunugan ng dahon, kasi sabi ni Mama mataba daw yung lupa pag ganito. So, nakakuha na ako ng enough na lupa para tusok yung ating snake plant. Yan na yung ating snake plant. And then, meron ako dong mga pinagbalatan ng itlog. Dudurugin ko. Ilalagay ko sa paligid para mas tumaba. Ito nga may bulaklak pa yung sayang. Sana mamulaklak pa rin siya. So, yung iba dito ko itatanim sa tapat ng bahay. Ayun yung bahay. Yung isa ay yung natanim ko na. Para pag lumaki, parang siyang magiging fence. Diba? Babasahin ko muna yung lupa. So, ayan na yung mga natanim ko. Grabe, ang dami pa nung snake plant. Pero, yun lang muna. Kaya lang power squat, nakakapagod din. Mag-aayos pa ako dito. And, didiktikin ko muna tong itlog. Ito. Tapos bubudbud ko sa snake plant. So, lalagay ko siya sa ziplock. Tapos, tutupagin ko lang manual. So, ayan, nadurog-durog ko na siya. Lalagay ko na siya dun sa ating snake plant. Ang pangit ng itsura kapag naka-expose, tsaka kakainin itong mga to. So, ilulubog ko na lang sa lupa. Ma-absorb naman ng lupa. Ayan. Ang daming abubot dito sa lugar na to. Yung shelf, ang tawag sa ganyan, basta yan. Yung patungan ng kung ano-ano. Yan. Dito ko balak ilagay. So, tatanggalin ko yung mga yan dyan. So, chinek ko, no, apparently, yung snake plants ay mildly toxic sa dogs. Kaya, iniisip ko, dito siya sa mataas ilagay or kung saan hindi sila madalas tumambay. So, probably,
Gusto ko kasi yung may green something dito eh. So baka dito na nga lang sa taas nito. So yun, nakaka-purify pala ng air yung snake plants. Kaya parang si Kat nga yung nagsabi sa akin na ano daw ngayon parang nagtre-trending ang snake plants sa TikTok. Kung tama yung pagkaalala ko sa kwento niya. Dahil nakaka-purify ng air. Kaya daw medyo mahal siya ngayon. So ayan, bagay naman yung isa dyan. So yung isa, iniisip ko pa kung saan ko lalagay. Baka dito sa hallway. Wala pa akong mapaglagyan sa kwarto kasi wala akong mapagpatungan na mataas. So dito ko muna siya nilagay sa isang gilid. Ayan. Hindi naman tumatambay yung babies dito eh. Kasi pagpasok nila, ayan, hindi sila basta-basta makakapasok. Kaya nilagyan namin harang dyan. Tapos pagpasok nila, diretso na sila sa room. Oo, naghahanap ako kung may mataas na something na mapaglalagyan. Wala eh. Titingnan ko pa, maghahanap-hanap pa ako. Oo, nabawasan ko na yung abubot dito kasi di ba nilagay ko tong rack dyan. Tapos yung mga laman nun, andyan. Mukha rin siyang maabubot kasi nakikita. I-organize ko pa yan pero sa ibang araw na. Kasi medyo pagod na ang lolo nyo. And it's 10 a.m. Iwo-walking ko yung second walking ng mga babies. And then papasok na sila ko sa kwarto. And then magpre-prepare na ako ng aking kakainin for lunch. Magsasaing ako, ganyan. Tapos iisipin ko kung anong iuulam ko. And maliligo ako before mag-lunch. Ayun. Tingnan natin kung ano pang mai-vlog ko for today. Nag-decide ako for lunch. Ang ating ulam ay munggo. Tapos yung nabili namin sa Shopwise na plant-based na parang liempo, ipiprito ko. Ito yung malunggay ni Ate Yan. Yung landlady namin. Maliit pa, pero kuha lang akong konti. Ayan na yung ating munggo. Kumukulo na. Nalagay ko na rin yung malunggay. Nilalagyan ko nitong chicharon. Konti lang kasi mas gusto ko to yung pagkakain at saka ilalagay. So, para lang may konti din na malambot. Yan. Okay. Luto na yung munggo. Luto na rin yung plant-based liempo. Tapos may tira pa akong pritong bangus nung isang gabi. Ininit ko din. Alam nyo kung anong wala? Kanin. Kalimutan ko magsaing. Palpak din. So magsasaing muna ako. Kinakalay ko yung mga dating basura nung nakatira dito. Teka, nalaki ng lamok. Mag-ano pala muna ako. Tawag doon? Citronella. Tapos na akong mag-rake sa labas kung tama yung term ko yung hindi ko alam kung ang tawag doon. Mukhang rake na. Daming lamok. Kaya yung iba dito sa amin sa hapon nagsusunog ng mga dahon eh para pantaboy din sa lamok. Yung napagod na ako so magkakape lang ako.
Pero ano, hindi ako magme-merienda ng tinapay or anything kasi may natira pa akong munggo, gusto kong kumain ng rice mamaya. So, magtitimpla lang ako tong Great Taste Supreme na toffee hazelnut. Tapos lalagyan ko ng outside. Tignan natin kung masarap. Iniisip ko kung hot o cold. Kaso cold yun eh. So, sige na nga cold. Pero parang gusto ko ng hot eh. So, hindi na lang pala ako maglalagay nito. Kasi gusto ko nga hot. Pag bet ko yung cold, tsaka na lang maglagay. Anyway, kay Madam Faye ko natutunan na bumili ng maliliit na outside. Dati kasi yung malaki binibili ko, kala ko nakakatipid ako. Kaso ang nangyayari, hindi ko siya nauubos. Nasasayang, nasisira lang. So, sakto nga naman itong ganitong size lang. Siguro mga 2 gamitan ko to. And dito ako nagtitimpla sa Coke ay sa transparent kasi nga visual akong tao. Gusto ko makikita yung iniinom ko. Kaya naiinis ako sa Starbucks kapag naka-paper cup. Sorry naman. Good for the environment yun, kaya lang mas ginaganahan ako pag transparent. Ang dami bang basura dito. Hindi ka naawin. Tsaka, mix ng basura. So, pinakaayos. Ang epekto niyan dahil pinangangambahan na rin itong magdulot ng medical inflation upang Sorry, nanonood akong balita. Kain tayo. Kita nyo ba? Mag-good night na rin ako sa inyo kasi after naman kumain, magre-rest na ako. Good night. Sorry ang ingay ng news. Ay, mute ko muna. So yan, para makapag-good night ako sa inyo ng maayos. So, kakain na ako and then magpapahinga na ako sa kwarto. And tomorrow, mag-aayos-ayos ulit tayo kasi it's the weekend. Wala naman akong work talaga ng weekend. So, anyway, good night. Thank you sa pagsama sa akin today. And kain tayo. Sarap ng munggo ko. Kaya hindi ako nagmerienda kasi kakain ako ng kanin. Kain tayo. Tapos nagluto ako ng pusit, dried pusit.